Good morning guys, it's another day. It's March 15, 2021 at ito meron akong i-review ngayon XCR fork para sa aking full suspension na prototype na ginagawa ko. Bale, ito ay binili ko sa Quiapo last Saturday around 7,000. Ayaw nila magpatawad. So, kinuha ko pa rin kasi talagang kursunada ko. Bale, ito ay 29er. 29er na boost. Saka tapered. Ayan. True axle na rin. Ayan. Ayan yung boost. Malapad oh. Malata. At saka meron siyang 120 mm na play. So ito na rin yung ano niya. Ito yung kanyang lockout. Nasa kanan. Ito yung preload control. Ewan ko kung gumagana to kasi sinubukan ko. Hindi ko naman ma-feel kung ano ang ini-difference. Tapos isa pang bago ngayon dito ay ito. Yung 2018 ko kasi XCR, wala siyang rebound adjuster. Yan. Tapos ang maganda pa sa modelong ito ay nakatago na siya, hindi yung mga iba yung merong gantong iba ay naka-expose. Another one na bago dito ay ano na siya. Alloy steerer. Yan. Alloy steerer ito. Aluminum na to kaya mas magaan siya kaysa sa mga naunang XCR. Yung mga gamit ko kasi noon bakal ay umabot siya ng 20 kilos. So. Ito, kiloin natin mamaya kung ilan ang abutin nito. Isa pang bago dito ay meron siyang meron siyang thread dito na pwede siyang lagyan ng mudguard yan. Apat yan. Apat na lagyan ng mudguard. Maganda yun para nakahanda na siya. Yan. Sabi sa specifications niya sa internet ay umabot na ng 230 kilos. Mali. Sabi sa specifications niya sa internet ay nasa 2.3 kilos daw ito. Susubukan natin ngayon sa actual kung ano naman ang makikilo natin. Nasa 2.5 kilos ito. Pero meron kasi yung ano niya yung axle niya. Tanggalin natin itong axle na to kasi ito ay nasa karaniwan nasa hub assembly to. Yan. Tingnan ko magbabago ang kanyang kilos. Without axle. Yan, 2.38 without axle. Yung axle kasi yun ay kasama na pagbibilhin. Yung aking XCR 2018 noon ay 2.7. So mas magaan siya ngayon at saka mas malaki pa. 29 na rito yun 27. Isa pang na-appreciate ko ngayon dito sa fork na ito, kahit budget fork lang ito ay true axle siya. First time ko gumamit ng true axle puro quick release kasi yung aking gamit gaya nasa likod ko. Ayan, ito siya. Pag binili kasi ito, meron na given na ito kasama na sa package. So ganito pala ito, kagandahan nito ay quick release siya na true axle. Ang kailangan mo lang gawin ay pinutin mo dito, ay i-release mo to, tapos pinutin mo yon, pinutin mo ulit yon. Yun ang isang pamamaraan. Pero may isang pamamaraan pa yung i-twist mo lang, ilalak mo mismo. So pagka open mo ganon, itulak mo dito, diin mo din sa dulo, tapos twist to konti. Yun. So maglalak siya doon, yung lock niya ay siya. True na siya ganyan. Parang ganito lang yan. Yan. Ito yung naglalak. Yan. Tapos idiin mo lang dito ganyan. Twist konti. Pero kahit hindi siya pag ipasok mo, kahit hindi siya nakalak, pumapasok siya. Pero hindi na siya maugot. Ganun lang kabilis. Ito may hub ako dito, boost din na true axle. 15 mm.
lock na siya. Mas na-appreciate ko ngayon itong itong quick release na true axle. Mas maganda kasi ito para sa akin ngayon. Mas gusto ko na to. Quick release, konting ganon. Pag halimbawa yan, nakalock siya, nakalock. Okay. Dahon nakalock siya, ay pag release mo ganon, konting twist, hugutin mo. Mabilis rin naman kung tutusin eh. Ayan, pagbalik, ayan, pasok lang, then release, lock. Excited na akong ikabit yung kasamang rim na binili ko sa Quiapo para mabuo ko na itong aking wheel set, front wheel set. Isa pa pala nagugustuhan ko dito sa mga Santur XCR fork, maganda yung design niya matibay ito nagpapatibay dito sa mga lowers niya. Matibay. Maliban doon true axle kasi. Pero tanggalin natin ang true axle niya. Yan. Matibay pa rin. May konting alog kasi wala na ito. Pero malaking bagay itong true axle niya kasi. Malaking pagpapatibay ito. Pero kahit wala ito, matibay talaga. Hindi siya madaling i-twist. So, yun ang kagandahan ng So, yun ang kagandahan nitong XCR. Kumpara sa ibang brand ay mas matibay ang kanyang design. Tapos true axle pa, so talagang solve na solve ako dito sa mga baragan sa mga trail. Meron din pala siyang ito, QR sticker. Pwede niyong i-QR reader at ma-verify. Tapos i-direct niya kayo sa page ng SR Santur kung original ba to o hindi. Isa pang napansin ko dito ay sinasabi nilang 120mm daw itong stanchion niya, itong play niya. Pero pag susukatin ko ay 130 itong exposed. Yan. Kumpara dun sa 2018 ng mga fork na XCR ay sabi nilang 100mm daw ang kanyang compression, pero pag sukatin mo to 100 din. Tapos pag i-compress mo talaga, abot lang ng 80 ang kanyang compression, 80mm. Pero ito, sa palay ko, mas accurate ito sa kanyang compression. Hindi ko pa nasubukan, pero sa palay ko parang ganun. Kasi sobra ito 120 ang claim nila, pero 130 ang kanyang length. So, malamang. Okay, i-play test na natin. Open. Okay, maganda naman ang play niya. Ito, ilalak natin. Lock. Ayun. Okay naman. Overall, okay na ako sa fork na to. Alam ko naman matibay ito Yun lang, tibay. Pero ito ewan ko kung gumagana to. Ewan susubukan ko pa lang yan. Hindi ko pa ma-review ngayon. Pero maliban doon ay contented naman ako. Pero pag talagang mga pag quality ride, yung talagang mga pang-karera or whatever, mas maganda bumili tayo ng mga mas mataas na brand at more on controlled. Pwede nating kontrolin pwede nating timplahin ng ating riding. Pero mga ito, mga newbie, mga gustong mag-ride lang, walang pakialam sa kung anong meron dyan, basta ride lang. Ito, maganda to. Pag bibili tayo ng headset, bagong headset, ay meron na siyang kasama nga tong spacer. Ito yung nagpapahigpit sa sa bearing dito sa baba para hindi siya umalog. Kaso nga lang ayaw nitong pumasok dito sa steerer. Papakita ko sa inyo. Ito guys, meron kasi siyang ganito. Yung slot na ito, ewan ko ano itong slot na ito. Sabi ng kakilala kong mekaniko, ito ayaw pumasok Hindi siya fit. Talagang hard fit siya. Kailangan na pupukin ng tubo. Meron tubong sakto dito na pupukpukin ganun para bumaon, pipilitin. Kaso nga parang hindi ko kaya Parang ang hirap
At once dahil sa higpit nito ay mahirap na rin siyang tanggalin. So, ang ginawa ko ay kung ano na linagari ko dito, dito may lagari para madaling ipasok. Kaso nga lang, mataas pa rin siya. May gap. So ngayon ang ginawa ko ay tinanggal ko itong flat na to sa baba. Ang iniwan ko lang itong sa ibabaw. Ito siya ngayon, oh. Ito yan. Linagari ko dito sa gitna. Tapos grind ko ng grinder dito. Pag-grinder ko, liniha ko. Yan, fit na fit siya. Ito mahirap, di ba? Oh. Kailangan pukpukin. Mahirap yung tanggalin. Pero ito ngayon, easy fit siya. Okay, oh. Tapos madali pang tanggalin. Diba? Fit na fit. Optional lang naman yun, pero hindi ko lang kung anong diskarte nyo o diskarte ng mekaniko nyo. Pero sa akin, ito ang ginawa ko at ito ang umubra para sa akin.